Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang thriller romance movie na Unfaithful na ipinalabas noong 2002. Ang mag-asawang Edward at Connie ay mas pinili na manirahan sa labas ng New York City. Isang mabait at malumanay na asawa si Edward at manager sa trucking company, samantalang isa ding mabait at mapag-arugang asawa si Connie. Walang trabaho ang babae pero lumalabas din ito para sa ibang mga gawain at may sinasalihang mga fundraising activity. At isa lang ang kanilang anak, si Charlie. Masaya, simple at tahimik lang ang pamumuhay ng mag-anak. Routine na nilang maaga aalis ng bahay si Edward para ihatid sa school ang anak at diretsyo na ito ng train station para papunta sa city. Ganon din ang naging routine ni Connie, sa tuwing may kailanganin sila, sumasakay lang ito ng train kung pupunta sa syudad. Naging komportable na sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay at akala ay wala nang nanaisin pang iba. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nagsimula ang lahat ng makilala ni Connie sa kalye si Paul. Medyo masama ang panahon ng araw na iyon at di sinadyang magkabanggaan ang dalawa sa daanan. Nagkalat ang bitbit ng babae kaya pinagpupulot ito ni Paul. At pinakiusapan din ito ni Connie na pumara ng taxi dahil uuwi na umano ito. Pumapagitna na sa daan ang lalaki pero walang ni isang huminto. Nang mapansin nito ang gasgas sa tuhod ni Connie, akyat daw muna sila sa third floor dahil andan yung apartment nito. Para malinisan umano ang sugat at malagyan ng band-aid. Pangiti-ngiti ito kaya napangiti na rin ang babae. Alanganing napatingin lang si Connie dito at napalingon siya sa isang bakanteng taxi na dumaan. Pero mas pinili niyang umakyat na muna sa apartment ng gwapong stranger. Isa palang book dealer ang lalaki kaya halos mapuno ng libro ang buong apartment nito. Pagkatapos gamutin ang sugat sa tuhod, nakigamit ng telepono si Connie at tinawagan nito si Charlie na nasa bahay na. Habang nasa telepono ang babae, pinagmamasdan ito ni Paul. Maya-maya ay bigla itong lumapit sa babae at nilapatan ng ice ang tuhod nito. Nagulat at napatingin ito kay Paul. Nag-usap pa sila sandali at nabanggit ng lalaki ang edad nito kaya nalaman ni Connie na mas matanda siya dito ng ilang taon. Bago siya umalis, pinilit siya nito na magdala ng libro bilang souvenir. Tinanggap na lang ito ng babae para makaalis na. At sinabihan pa siya nitong bumalik kung gusto pa niya ng libro. Kinagabihan, kwento niya kay Edward ang nangyari at ang pagtulong ni Paul sa kanya. Pero hindi na niya binanggit sa asawa ang pangalan ng lalaki kahit nagtanong ito na pumasok pa siya sa apartment at binigyan ng libro. At bago matulog, pasimple lang na nilagay ng babae ang libro sa bookshelves nila sa hallway. Kinabukasan, bago magumpisa ang araw ni Connie, kinuha niya ang libro. At nang buksan niya ito, nalaglag dito ang calling card ni Paul. Nang umaga ding iyon, habang napadaan ang babae sa public phone ng train station. Hindi siya mapakali sa gagawin kung tatawagan ba niya si Paul o hindi. Pero naging matimbang ang kakaibang kiliting nararamdaman kaya tinawagan din niya ang lalaki. Pinasalamatan niya ito at sinabihang magpapadala ng wine. Pero inimbita ulit siya ni Paul sa apartment para magkape. Kahit may hawak na siyang kape, hindi niya alam bakit umuo pa rin siya. Ilang saglit lang ay sinalubong siya ni Paul sa hallway. Napangiti sila sa isa't isa habang binibiro siya ng lalaki. Nang makapasok na ang dalawa sa apartment, tinanggal ni Paul ang jacket ng babae at sinadya nitong dumampi ang daliri sa leeg nito. Hindi maintindihan ni Connie bakit nasa apartment na naman siya ng lalaki. Na-curious siya sa braille book kaya hinawakan ni Paul ang kamay niya at kunwari binasa nito ang nakasulat sa libro. Pero napatawa siya ng malamang niloloko lang pala siya ng lalaki. Ngunit hindi na nito binitawan ang kamay ng babae kaya na-conscious ito at nagpaalam ng umalis. Dahil hindi maipaliwanag ng babae ang naramdaman. Wala sa isip nitong binisita si Edward sa trabaho at binilhan pa ng damit. Pagsinungaling nitong napadaan lang daw umano sa area dahil sa ginagawang fundraising kaya gumawi na lang ito sa opisina ng asawa. At nang tanungin ito ng asawa kung sino ang hihinga nito ng donation, wala sa isip nitong binanggit ang isa sa kanilang mga kaibigan na si Bob. Pagkatapos nilang maghapunan, dito na napansin ni Edward na may kakaiba kay Connie. Nag-daydream ang ito at may pangiti-ngiti habang naghuhugas ng pinggan. Hindi nga siya napansin ng asawa nang titigan niya ito. Sa pangatlong punta ni Connie sa apartment ni Paul, may nangyari na sa dalawa.
Noong una ay pilit na nilalabanan ng babae ang mapang-akit na haplos ni Paul pero nanaig ang bugso ng damdamin at kahinaan ng katawang lupa. Mas matimbang ang tawag ng laman kesa matinong kaisipan ni Connie. Habang nasa train na ang babae, binalik-balikan nito sa isip ang ginawang pagtataksil. Napaluha dahil na-guilty ito sa nangyari pero napangiti dahil sa panibagong kasiyahan na naramdaman. Pagdating ng hapon, hindi inasahang nagkita ang magkaibigang Edward at Bob pagbaba ng train. Binanggit ng lalaki sa kaibigan ang tungkol sa donation na napag-usapan umano nila ni Connie. Pero itinanggi ito ni Bob na hindi naman daw sila nag-usap ng asawa niya. Dito nagtaka si Edward pero hindi na niya ito masyadong inisip. Kinagabihan, medyo naging awkward na si Connie sa asawa. Pero hindi na binanggit ng lalaki ang tungkol kay Bob. At lingid din sa kaalaman ni Edward ng gabing iyon. Kinuha ng babae ang isang snow globe na anniversary gift niya dito para ibigay kay Paul. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy ang buhay nila. At nagpatuloy din ang pagkikita ng dalawa. At palihim pang nag-uusap sa telepono kahit nasa paligid si Edward. Isang araw habang tulog na tulog si Connie, ginuhitan siya ni Paul malapit sa may singit nito. Maya-maya pa ay lumabas ang dalawa para kumain. Ngunit ang hindi alam ng babae, nakita siya ng kasamahan ni Edward habang naglalambingan sila ni Paul. At nang magmuni-muni si Connie sa bathtub kinagabihan, nagulat siya nang mapansin ang drawing ng lalaki. Napangiti at dali-daling binura ang ginuhit ni Paul. Saktong nabura na niya ito, siya namang pagsilip ni Edward. Gusto nitong samahan siya sa bathtub. At ilang saglit lang ay nagpahiwatig na itong makipagtalik pero walang gana si Connie. Naramdaman naman ito ni Edward pero nakiusap siya dito pero umahan na ito kaya hinayaan na lang ito ng lalaki. Isang umaga, bago umalis si Edward nagyaya itong mag-lunch umano silang mag-asawa pero nagdahilan si Connie na may fundraising activity umano ito. Kaya sabi niyang agahan na lang nila para hindi ito maipit sa oras. At dito napansin ni Edward ang nakahandang bagong damit ng asawa. Isang sexing lingerie at sapatos nito. Ngunit ilang saglit ang lumipas, nagsalita itong meron umanong appointment sa salon ng lunchtime. Kaya napabuntong hininga na lang ang lalaki at umalis na. Dahil lumalakas na ang kutob ni Edward sa kinikilos ni Connie, tinawagan nito ang salon na sinabi ng asawa. Pero dito niya nalaman ang panibagong kasinungalingan nito. Wala umanong appointment ang babae sa salon. At nang mga sandaling iyon, habang patungo na si Connie sa apartment ni Paul, nakasalubong niya sa daan ang dalawang kaibigan. Niyaya siya ng mga ito na magkape. Ayaw sana niya dahil nag-aantay na si Paul sa kanya pero wala na rin siyang nagawa kundi sumama. Pagdating nila sa loob ng resto, tinawagan niya ang lalaki. Sinabihang antayin siya nito, pero ilang sandali ang lumipas, pumasok si Paul sa resto. Nagkatinginan ang dalawa. Maya-maya ay tumayo si Connie na pupunta muna sa restroom nang makita nitong pumasok doon ang lalaki. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang babae, walang kamalay-malay ang mga ito sa nangyayari sa loob ng palikuran. Dahil sa tawag ng laman, naging mapusok na si Connie. Pagbalik niya sa mga kaibigan, napansin ng mga ito si Paul. Kung gaano ito kagwapo hanggang mapunta ang usapan nila sa mga kabit at kung gaano kasama ang resulta kung papasok ang isang tao sa ganitong relasyon. Dito napaisip si Connie. At hindi pa talaga nakontento si Connie sa nangyari sa restroom, pumunta pa rin ito sa apartment ni Paul. Sinabi niya sa lalaki ang napag-usapan nilang magkaibigan. Na kung tatapusin nila ang ugnayan ngayon o bukas, may masasaktan pa rin. At dito inamin ng babae na walang ibang laman ng utak nito kundi ang kalaguyo. Habang nagpakasarap si Connie, nagkasagutan naman si Edward at kasamahan nitong si Bill. Kaya sinabihan siya ng huli na asikasuhin umano nito ang pamilya niya. Dito napatanga ang lalaki, ramdam nito na may laman ang sinabi ni Bill. Kaya ng araw ding iyon, kinausap ni Edward ang kaibigang private investigator para sundan ang kanyang asawa. Kinagabihan, habang naghahapunan silang mag-anak, sinabihan niya ang mga ito na may business meeting siya sa ibang state kaya sa susunod na araw na umano siya makakauwi. Nagkunwaring tulog na tulog pa si Connie nang umalis ang asawa kinaumagahan. Pero dinig na dinig nito ang pagsarado ng main door. Habang naghahanda si Edward sa meeting niya, nagbibihis naman si Connie sa bago nitong underwear at damit. At ng araw na iyon, nanood pala ang dalawa ng sine. At gaya ng inaasahan, nagmilagro din ang mga ito sa loob ng sinehan.
Lingid sa kanilang kaalaman, sinusundan pala sila at kinukunan ng pictures ng investigador. Ilang oras ang lumipas, nag-aantay na si Charlie at teacher nito sa gate ng school habang ang nanay nito ay nakatulog sa pagod at kalasinggan sa piling ni Paul. Maya-maya lang ay napabalikwas na ito at nagmamadaling umalis para sunduin ang anak. Saka na nito napansin ang parking ticket sa kanyang windshield. Nang gabing iyon, naging emosyonal na si Connie. Nagsimula na siyang mag-guilty sa kanyang kataksilan. At nang tawagan sana niya si Paul, biglang lumapit si Charlie sa kanya. Kinabukasan, nakabalik na si Edward sa syudad. Nakipagkita agad ito sa kaibigan at dito niya nalaman na totoo ang kutob nito sa asawa na may lalaki nga ito. Habang nasa grocery si Connie, hindi pa rin ito tinantanan ng kanyang konsensya kaya imbes na umuwi na siya, bigla nitong naisip na puntahan si Paul. Habang malapit na siya sa apartment ng lalaki, nakita niya ito sa daan na may kaakbay na ibang babae. Pagka-parking ng sasakyan, dali-dali niyang sinundan ang dalawa sa isang library. Bigla itong nakaramdam ng selos at kinumpronta ang dalawang naglalambingan sa sulok. Maya-maya ay umuwi sila sa apartment ni Paul. Galit na galit si Connie dito. Pang-ilan ba daw siya pero natawa din ito nang ma-realize kung anong klaseng relasyon nga ba sila. Kaya dito na nagdesisyon ang babae na ayaw na niya, na itigil na nila ang kanilang relasyon. Lumabas siya ng apartment, pero hinabol siya ni Paul. Nanlaban ang babae pero nanaig pa rin ang nararamdaman nito sa lalaki. Na mas gusto nito ang pisikal at exciting na pakikipagtalik, gaya nitong sa hallway. Nang mga oras na iyon, nasa tapat pala ng apartment building ni Paul si Edward. Nakita pa ito ng lalaki nang sumilip ito sandali sa bintana. Pero mukhang nagbago ang isip ni Edward kaya umalis na rin ito. Kaya hindi nito nakita ang paglabas ni Connie na nagmamadaling pumasok sa parking. Ngunit bumalik din ang lalaki pagkalipas ng ilang segundo. Dahil sa isang matandang tenant, nakapasok si Edward sa building. Alam na niya kung anong apartment ang lalaki dahil sinabi na ito ng investigador. Nang pagbuksan siya ni Paul, pinakilala niya ang sarili na asawa ni Connie. Medyo nagulat ito at alanganin siyang pinapasok sa loob. Nagpatingin-tingin si Edward sa palibot ng apartment. Dito niya nakumpirma na ito yung lalaking tumulong kay Connie nung madapa ito at magkasugat ang mga tuhod. Pasimple lang silang nag-uusap pero nagpipigil lang sa sarili si Edward. At natigilan ito nang makita ang magulong higaan ng lalaki. Pero mas sumiklab ang nararamdamang galit niya nang makita ang snow globe sa gilid ng kama. Binili umano ito ng asawa para dito. Pero napaiyak siyang sabihan ng lalaki na binigay niya ito kay Connie. Maya-maya lang ay nagdilim na ang paningin ni Edward. Dahan-dahan itong tumayo at biglang hinampes ng snow globe ang ulo ni Paul. Natigilan ang dalawa sa bilis ng pangyayari at dito na mabilis na umagos ang dugo sa ulo ng huli. Kasunod nito ay bumagsak na si Paul na wala ng buhay. Napaiyak at na mental block si Edward. Nagpanik ito at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang mahimasmasan, tinakpan niya ng kumot ang katawan ng lalaki. Paglipas ng ilang minutong pag-iisip, dinampot niya ang telepono para tumawag sa 911. Pero nang tingnan niya ulit ang bangkay ng lalaki, nagbago ang isip niya. At dito na siya nagdesisyon na hindi siya sisuko sa mga pulis at itatago niya ang nangyaring ito. Kaya mabilis siyang kumilos. Pinunasan ang dapat panasan, hinugasan ang snow globe. At nang ililigpit na niya ang katawan ng lalaki, biglang tumunog ang voicemail ni Paul. Hindi siya makapaniwala na si Connie ang nasa kabilang linya. Pero umiiyak ito at sinasabing tatapusin na nito ang ugnayan ng dalawa. Pagod na umano itong magsinungaling at sakta ng pamilya. Nagsorry ito at binaba na ang telepono. Hindi alam ni Edward kung matutuwa ba siya sa narinig. Pero pinagpatuloy niya ang kanyang pagliligpit sa lalaki, mabilis na nilinis ang crime scene at binura ang voicemail nito. Nang isakay na niya sa elevator ang bangkay ni Paul. Tumirik ito sa kalagitnaan kaya napilitang iakyat ito ni Edward. Pagkalabas niya ng apartment, saktong umuulan kaya kunti lang ang dumadaan. May gustong tumulong sa kanya magbuhat pero mabilis niya itong tinanggihan at diretsyong nilagay sa trunk ang bangkay ng lalaki. Magdidilim na nang makarating si Edward sa school ng anak para panoorin ang play nito. Mabilis siyang nagbihis sa restroom at medyo hinihingal pa nang tumabi siya ng upo kay Connie. Nagtataka man ito bakit siya na late pero nagkibit balikat na lang ang babae.
Pareho silang nakikiramdam sa isa't isa na alam nila parehong may sekreto silang nakatago. Kinagabihan habang tulog na si Connie, palihim na umalis si Edward at nagpunta ito sa dumping site. Dito niya itinapon ang bangkay ng lalaki. Nang sumunod na araw, napansin ni Connie na parang balisa ang asawa. Nagising pala ito nung umalis siya pero sinabihan lang niya itong nagpahangin lang umano siya. Maya-maya ay tinanong niya ang babae kung gusto na ba nitong bumalik sa city, lalong nagtaka si Connie sa kanya. Pero sagot nitong wala naman silang problema kaya wala daw babalik sa syudad. Ilang araw ang lumipas, may pulis na pumunta sa bahay ng mag-asawa. Ni-report umano ng pamilya ni Paul na nawawala ito at nakita sa gamit ng lalaki ang pangalan at number ni Connie kaya baka umano may alam siya kung saan ito. Pero itinanggi niya na hindi niya ganon kakilala ang lalaki. At nagulat siya nang malaman na may asawa pala ito. Nang makaalis na ang mga pulis, patago niyang itinapon ang kanina pa niya hawak na libro na ibinigay ng lalaki sa kanya. Nang araw ding iyon nalaman ni Edward ang pagpunta ng mga pulis sa bahay nila. Tinitigan lang nito si Connie nang magsinungaling ito tungkol sa lalaking nawawala. Ni hindi nga nito binanggit ang pangalan ni Paul at nakalimutan na umano nito kung saan niya nakatagpo ang lalaki. Isang linggo pa ang lumipas, natagpuan na rin ang bangkay ni Paul sa dump site. Kasunod nito ay bumalik ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Sa pagkakataong ito, nasa bahay na si Edward. Sinabihan sila ng mga ito na natagpuan na ang katawan ng lalaki. At dito nadagdagan na naman ang pagsisinungaling ni Connie, na nakilala umano niya si Paul sa fundraising. Nang tanungin siya ng mga pulis kung nagpunta ba siya sa apartment nito, itinanggi ito ng babae. Na hindi raw ito nagpunta sa lugar na iyon pero dito binanggit ng pulis na may parking ticket siya sa tapat ng apartment mismo. Pero nagsinungaling na naman ito na nagkape umano sila ng mga kaibigan niya doon. Huling-huli na ni Edward si Connie pero pinagtakpan din niya ang asawa at hindi rin daw niya kilala ang lalaki. Pagkaalis ng mga pulis, nakita ni Edward ang pag-iyak ng asawa kaya hinayaan niya lang ito. Nang araw ding iyon, habang nasa laundry shop si Connie, aksidente niyang nakita ang mga larawan nila ni Paul sa bulsa ng jacket ni Edward. Hindi maintindihan ng babae ang nararamdaman. Mangiyak-ngiyak siyang sinampal ng katotohanang alam na pala ng asawa niya ang kanyang kataksilan. At ang katotohanang patay na si Paul na baka may kinalaman si Edward dito. Kinagabihan, nasa bahay nila nag-dinner ang iilang kaibigan. At dito na-confirma ni Connie na may alam si Edward sa pagkamatay ni Paul. Dahil sa nakitang snow globe na binigay niya sa lalaki. Dito siya napatingin sa asawa. Kaya nang makaalis ang mga kaibigan, kinumpronta ni Connie si Edward tungkol sa ginawa nito kay Paul. Dito niya narinig sa asawa ang mga hinanakit nito. Na ginawa nito ang lahat para sa pamilya nila pero itinapon lang umano niya dahil sa isang mas batang lalaki. Alam na umano nito sa umpisa pa lang ang pagloloko niya. At siya umano ang gusto nitong patayin hindi si Paul. Nang sumunod na mga araw, naging tahimik lang sila sa isa't isa. Nagpatuloy ang buhay at hindi na nila pinag-usapan pa ang nangyari. Pero isang araw, dinampot ulit ni Connie ang snow globe at dito niya nakita ang family picture na nilagay ni Edward ilang taon na ang nakaraan. Na may note na buksan niya umano pagdating ng 25th anniversary nila. Pero binuksan pa rin niya ito. Saka napaiyak na tumingin sa asawa. Kinagabihan, umiiyak siyang sinusunog ang mga larawan nila ni Paul. At binalikan sa isip ang araw na nagtagpo sila ng lalaki. Na sana kung sumakay na lang siya sa bakanteng taxi na dumaan noon hindi sana mangyayari ang lahat nito. Maya-maya ay nilapitan siya ni Edward at sinabing sisuko ito sa mga pulis. Pero hindi siya pumayag. Wala raw umanong makakaalam sa nangyari at malalagpasan umano nila ito. Binabagabag man sila ng kanilang mga konsensya pero nagpatuloy sila sa buhay at kailangan nilang tanggapin ang lahat. Isang gabi, habang nasa stoplight sila, nagsuggest si Connie na umalis na lang sila ng bansa. Magpalit ng pangalan at magbagong buhay sa Mexico. Total marami umano ang gumagawa nito. Magtayo ng rest house sa tabi ng dagat at mamuhay ng tahimik. Sasabihin na lang daw nila kay Charlie na isang adventure ang gagawin nila. Sumang-ayon naman si Edward sa planong ito at niyakap si Connie. Green light na pero hindi pa rin sila umusad. At nasa tapat pala sila ng police station. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.